Nakatayo ka na ba sa harap ng isang mahusay na misteryo, isang katotohanan na napakalalim na nararamdaman lamang nito na lampas sa iyong pagkakahawak? Sa mga banal na kasulatan, may mga konsepto na mas payat na may banal na ilaw, na nag-aanyaya sa atin sa isang mas malalim na pag-unawa sa likas na katangian ng Diyos. Marahil ang isa sa mga pinaka-nakakaaliw sa mga ito ay ang sanggunian sa 7 Espiritu ng Diyos. Sino sila? Sila ba ay 7 natatanging mga anghel, 7 magkahiwalay na nilalang, o iba pa? At nasaan sila sa malawak na kalawakan ng langit? Ang sagot sa tanong na ito ay hindi isang pag-usisa lamang sa teolohiko, ito ay isang susi na magbubukas ng isang bagong sukat ng espiritual na katotohanan. Inihayag nito ang mismong istruktura kung paano nagpapatakbo ang Diyos, kung paano gumagalaw ang kanyang presensya, at kung paano ipinapakita ang kanyang kapangyarihan kapwa sa langit at sa mundo. Paano kung ang pag-unawa sa banal na balangkas na ito ay maaaring magbago ng panimula kung paano mo nakikita ang gawain ng Diyos sa iyong sariling buhay? Maglakbay tayo ng magkasama sa puso ng sagradong misteryo na ito, hanggang sa mismong trono na silid ng makapangyarihan sa lahat, at tuklasin ang katotohanan tungkol sa 7 diwa ng Diyos. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagdesmanteling ng isang karaniwang hindi pagkakaunawaan. Kapag ang apostol na si Juan, sa aklat ng Apokalipsis, ay nagsasalita tungkol sa 7 espiritu na bago ang kanyang trono, ang isip ay madaling lumukso sa imahe ng 7 individual na mga nilalang, marahil ang mga makapangyarihang archangels na nakatayo sa serbisyo. Gayunpaman, ang katotohanan ay kapwa mas simple at walang hanggan mas malalim. Madalas na ipinapaliwanag ito ni Marco hindi bilang isang pagdami ng mga espiritu, ngunit bilang perpekto at kumpletong 7 beses na pagpapakita ng isa, hindi may hahati na banal na espiritu. Mag-isip ng isang solong, dalisay na sinag ng puting ilaw na pumapasok sa isang kristal na prisma. Habang dumadaan ito, nag-refract ito sa 7 natatanging, masiglang kulay. Ang ilaw ay hindi nahahati, ito ay ipinahayag. Ang mapagkukunan ay isa, ngunit ang ekspresyon nito ay 7 beses. Ito ay tiyak na likas na katangian ng 7 espiritu ng Diyos. Ang mga ito ang kompleto, perpekto, at maraming mga pagpapahayag ng pagkatao at trabaho ng banal na espiritu, na nagmula sa mismong presensya ng Diyos. Hindi ito isang bagong konsepto na ipinanganak sa Apokalipsis. Ang mga ugat nito ay matatag na nakatanim sa lumang tipan, sa makahulang mga salita ni Isaias Kabanata 11, taludtod 2, na naglalarawan ng espiritu na magpapatuloy sa Mesiyas. Doon, nakakahanap tayo ng isang perpektong listahan, ang espiritu ng Panginoon, ang espiritu ng karunungan at pag-unawa, ang espiritu ng tagapayo at might, at ang espiritu ng kaalaman at takot sa Panginoon. Ang lokasyon ng mga espiritu na ito, tulad ng inilarawan ni Juan, ay kataas-taasang kahalagahan. Nakita niya ang mga ito bilang 7 lampara ng apoy na nasusunog sa harap ng trono. Ay pos at sumipsip ng bigat ng imaheng yun. Hindi sila malayo o peripheral, ang mga ito ay nakaposisyon sa ganap na sentro ng lahat ng awtoridad at kapangyarihan sa universo, ang trono ng Diyos. Ang posisyon na ito ay nagpapahiwatig ng kanilang walang hanggang kalikasan at ang kanilang mahalagang papel sa banal na operasyon. Hindi sila isang pansamantalang puwersa na nilikha para sa isang tiyak na edad, ang mga ito ay isang walang hanggang istruktura, isang banal na balangkas na umiiral bago inilatag ang mga pundasyon ng mundo. Ito ang mismong sistema ng pagpapatakbo ng Diyos. Ang lampara ng apoy ay nagsasalita ng pag-iilaw, paglilinis, at kapangyarihan. Ang apoy sa Biblia ay isang simbolo ng pagkakaroon ng pag-ubos ng Diyos. Ang kanyang kabanalan na naglilinis ng lahat ng ito ay nakakaantig, at ang banal na enerhiya na nagpapatupad ng kanyang kalooban. Ang 7 lampara na ito ay kumakatawan sa banal na espiritu sa kanyang buong kapasidad bilang ahente ng banal na paghahayag, ang apoy ng pagpapakabanal, at ang hindi kilalang saksi sa kabanalan ng Ama at ang Anak. Sila ang walang hanggang apoy na kung saan ang lahat ng espiritual na ilaw, katotohanan, at kapangyarihan ay dumadaloy sa paglikha. Ang mga ito ang mapagkukunan ng bawat banal na interbensyon, bawat makahulang salita, bawat sandali ng patnubay na supernatural. Bago nabuo ang isang solong bituin, bago ang sangkatauhan ay nag-iisip kahit na ang 7 beses na pagpapahayag ng espiritu ay, at ito ay, at darating, patuloy na nasusunog sa harap ng trono, handa nang maipadala sa buong mundo,
bilang paghahayag ng Kabanata 5, ang taludtod na 6 ay nagpapatunay. Ito ay hindi lamang teolohiya, ito ang napaka-blueprint ng pakikipag-ugnay ng Diyos sa kanyang nilikha. Kaya, mayroon kaming nakamamanghang imaheng ito, ang 7 beses na espiritu bilang mga lampara ng apoy, walang hanggan na nasusunog sa harap ng trono, na nagpapahiwatig ng mapagkukunan ng lahat ng banal na ilaw at kapangyarihan. Ngunit ang paghahayag ay hindi titigil doon. Lumalalim ang paningin ni John. Sa Kabanata 5, nakikita niya ang kordero, si Kristo mismo, na nakatayo na parang napatay, at ang tupa na ito ay mayroong 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na ipinadala sa buong mundo. Ang imahe ay lumilipat mula sa isang nakatigil na mapagkukunan ng ilaw sa gitna ng langit hanggang sa isang pabago-bago, aktibong puwersa na ipinadala sa buong paglikha. Hindi ito isang pagkakasalungatan, ito ay isang pag-unlad. Ipinapakita nito sa amin ang dalawahang katotohanan ng Espiritu, ang kanyang walang hanggang pagsunod sa piling ng Ama at ang Anak, at ang kanyang aktibo, malakas na misyon sa mundo. Ay dissect natin ang bagong imahinasyong ito, sapagkat malalim itong mayaman. Una, ang 7 mata. Ang isang mata ay ang organ ng pangunawa, ng paningin, ng kaalaman. Ang 7 mata, sa makatuwid, ay kumakatawan sa perpekto, kumpleto, at ganap na pangitain. Ito ang kawalang saysay ng Diyos, na isinagawa ng banal na espiritu. Walang nakatago sa mga mata na ito. Nakikita nila ang lampas sa pisikal na kaharian, na tinusok ang mga facades na itinayo namin, at tumitig ng diretso sa puso, nakikilala ang mga hangarin, motibo, at ang pinakamalalim na mga lihim na gaganapin sa loob. Nakikita nila ang bawat kilos ng kawalan ng katarungan, bawat tahimik na panalangin, bawat nakatagong luha. Sila ang mga instrumento ng perpektong kamalayan ng Diyos. Ito ang espiritu na, tulad ng sinabi sa atin ni Pablo sa isang mga taga-Korinto, hinahanap ang lahat ng mga bagay, maging ang malalim na bagay ng Diyos. Hindi ito isang pasibo, natanggal na pagmamasid tulad ng mga kaganapan sa pag-record ng security camera. Ito ay isang aktibo, nakikilalang paningin. Ito ang diwa ng pag-unawa na nakakakita ng pattern sa kaguluhan. Ito ang diwa ng kaalaman na nakakaalam ng wakas mula sa simula. Ang 7 mata na ito ay kumakatawan sa banal na espiritu bilang ang dakilang nagbubunyag ng katotohanan, na naglalantad ng kadiliman at nag-iilaw sa landas ng katwiran. Patuloy silang naiskan ang buong mundo, hindi sa hinala, ngunit sa isang paghahanap para sa pananampalataya, sapagkat ang mga puso ay lumingon sa Diyos, handa nang magdala ng paghahayag, pagkumbinsi, at ginhawa. Pagkatapos, nakita ni John ang 7 sungay. Sa buong banal na kasulatan, ang sungay ay isang hindi may kakaila na simbolo ng kapangyarihan, awtoridad, at pangingibabaw. Ang lakas ng isang hari ay madalas na kinakatawan ng isang sungay. Ang mga altar ng Diyos ay may mga sungay, na nagpapahiwatig ng kapangyarihan na naruroon sa sakripisyo at pagsamba. Ang pagkakaroon ng 7 sungay ay ang pagkakaroon ng perpekto, walang limitasyong, at hindi maiiwasang kapangyarihan. Ito ang kawalang kilos ng Diyos, na navested sa tao ng banal na espiritu. Kung ang 7 mata ay kumakatawan sa perpektong pangunawa ng kalooban ng Diyos, ang 7 sungay ay kumakatawan sa perpektong pagpapatupad ng kalooban na iyon. Ito ay ang diwa ng lakas, ang giver ng Diyos, na ang kosmikong kapangyarihang iyon na sumakay sa tubig sa paglikha, na naghiwalay sa pula na dagat, na bumagsak sa mga pader ng Jericho, at pinakamaluwalhati, na nagpalaki kay Hesukristo mula sa mga patay. Ito ay hindi isang malupit, hindi na buong puwersa, ito ay kapangyarihan na nakadirekta ng perpektong karunungan at payo. Ito ay ang kapangyarihan na nagbibigay kapangyarihan sa mananampalataya na pagtagumpayan ang kasalanan, ang kapangyarihan na nagbibigay ng simbahan para sa misyon nito, ang kapangyarihan na sa huli ay magdadala ng lahat ng kasaysayan sa kanyang itinalagang conclusion. Kapag pinagsama mo ang mga larawang ito, ang mga lampara, mata, at mga sungay, nakakakuha ka ng isang kumpletong larawan ng ministeryo ng banal na espiritu. Bilang mga lampara bago ang trono, siya ang walang hanggang mapagkukunan ng banal na pagkakaroon at kabanalan. Tulad ng 7 mata na ipinadala sa mundo, siya ang ahente ng banal na kawalang kilos at paghahayag. Bilang 7 sungay, siya ang ahente ng banal na kawalang kilos at pagkilos. Perpekto niyang nakikita, at malakas siyang kumikilos.
Ito ang espiritu na ipinangako na magpapatuloy sa Mesiyas, at sa pamamagitan ng Mesiyas, ay ipinapadala sa atin. Bumalik tayo sa hula ni Isaias upang makita ang tiyak na katangian ng kapangyarihang ito at paningin. Ang una at pundasyon na paglabas ay ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ni Yahweh. Ito ang pangunahing pagkakakilanlan, ang mismong kakanyahan ng Diyos mismo, ang kanyang personal na presensya. Lahat ng iba pang 6 na daloy mula sa isang ito. Hindi lamang ito isang impersonal na puwersa, ito ang Espiritu ng Panginoon na nagdadala ng buong bigat ng kanyang pangalan ng tipan at pagkatao. Mula sa gitnang sangay ng katotohanan na ito ay 3 perpektong pares. Ang unang pares ay ang diwa ng karunungan at pag-unawa. Hindi ito ang parehong bagay, kahit na hindi sila mapaghihiwalay na mga kasosyo ang karunungan, *hakma* sa Hebreo, ay ang master kasanayan ng pamumuhay. Ito ay ang banal na likhang sining na nagtayo ng universo. Sinasabi sa atin ng mga kawikaan na ang Panginoon sa pamamagitan ng karunungan ay nagtatag ng mundo. Ito ay ang kakayahang makita ang grand, overarching pattern ng layunin ng Diyos at ihanay ang sarili dito. Ito ang ano, at ang paano. Alam nito ang tamang bagay na dapat gawin sa anumang naibigay na sitwasyon dahil nakikita mo ang banal na pagkakasunod-sunod. Hindi ito tungkol sa pagiging matalino o pagkakaroon ng isang mataas na IQ, ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang puso at isip na nakatutok sa dalas ng langit. Ito ay ang karunungan na nagpapagana kay Solomon na makilala ang tunay na ina, ang karunungan na nagtayo ng templo, at ang karunungan na, sa huli, ay ipinakilala kay Kristo, na tinawag na karunungan ng Diyos. Ang pag-unawa, o *, ay ang kasosyo sa karunungan. Kung ang karunungan ay ang dakilang pangitain ng arkitekto, ang pag-unawa ay ang kakayahan ng engineer na basahin ang plano. *, ay ang kapangyarihan ng pag-unawa, ang kapasidad na makilala, upang pag-iwalayin, upang i-connecta ang mga tuldok. Ito ang bakit. Ito ang pananaw na nauunawaan ang likas na katangian ng mga bagay. Habang nakikita ng karunungan ang buong kagubatan, ang pag-unawa ay maaaring makilala ang bawat puno, ang mga species, kalusugan nito, at ang kaugnayan nito sa ekosistema. Ang diwa ng pag-unawa ay nagbibigay daan sa iyo upang maunawaan ang kahulugan sa likod ng mga utos ng Diyos, upang makita ang banayad na paggalaw ng kaaway, at bigyang kahulugan ang mga palatandaan ng mga oras. Nang walang pag-unawa, ang karunungan ay maaaring makaramdam ng isang hanay ng mga abstract, hindi maabot na mga patakaran. Kung walang karunungan, ang pag-unawa ay maaaring maging pagsusuri lamang, isang koleksyon ng mga katotohanan na walang layunin. Sama-sama, bumubuo sila ng isang malakas na pangunawa. Ang Espiritu ay nagbibigay sa atin ng karunungan ng Diyos upang malaman ang landas at pag-unawa ng Diyos upang mag-navigate sa pagiging komplikado nito. Susunod, ipinarais ni Isaias na ang diwa ng payo at ng lakas. Dito, ang pangunawa ay gumagalaw sa pagkilos. Ang payo, ay banal na diskarte. Ito ay ang kapasidad upang mabuo ang perpektong plano. Ipinahayag ni Propeta Isaias na ang Diyos ay kahanga-hanga sa payo, na nangangahulugang ang kanyang mga plano ay lampas sa pag-unawa ng tao sa kanilang katalinuhan at saklaw. Ito ang Espiritu bilang dakilang strategist, ang nakakaalam ng perpektong kurso ng pagkilos sa bawat pangyayari, para sa isang individual, para sa simbahan, at para sa lahat ng nilikha. Ito ang Espiritu na gamabay sa unang simbahan sa konseho ng Jerusalem. Ito ang Espiritu na ipinangako ni Jesus na ang ating Paraclete ang tinawag na kasama upang gabayan tayo sa lahat ng katotohanan, upang bigyan tayo ng mga salita upang magsalita kapag dinala tayo sa harap ng mga pinuno, upang mapa ang landas ng ating pagpapabanal. Ito ang panloob na saksi na nagbibigay sa amin ng isang tseke sa aming espiritu o isang berdeng ilaw upang sumulong. Ngunit ang payo, kahit gaano man kalaki, ay walang silbi ng walang lakas na may segowa ito. At sa gayon, ipinaris ito sa might, *Gevura*. Nakita na natin ito sa 7 sungay. Ito ang pabago-bago, ehekutibong kapangyarihan ng Diyos. Ito ay ang lakas upang magawa ang mga bagay. Ang diwa ng lakas ay ang banal na pagpapagana na isagawa ang banal na payo. Ang payo ng walang might ay isang blueprint na walang crew ng konstruksyon. Maaaring walang payo ay isang runaway bulldozer na nagdudulot ng pagkawasak.
Pinagsasama sila ng banal na espiritu sa perpektong pagkakaisa. Hindi lamang niya ipinapakita sa atin ang kalooban ng Diyos, binibigyan niya kami ng kapangyarihan upang may sagawa ito. Ito ang kapangyarihan na nagbabago ng isang mahiyain na mangingisda tulad ni Peter sa isang matapang na apostol na nangangaral sa libo-libo. Ito ang lakas na ibinigay sa mga martir upang harapin ang apoy na may isang kanta sa kanilang mga labi. Ito ay ang espiritual na enerhiya na nagbibigay daan sa iyo upang sabihin ang hindi, sa isang tukso na nagbihag sa iyo ng maraming taon, at sabihin na oo, sa isang pagtawag na tila higit sa iyong likas na kakayahan. Ang Espiritu ay nagpapayo, at ang Espiritu ay nagbibigay kapangyarihan. Sa wakas, nakarating kami sa pangatlo at pundasyon na pares, ang Espiritu ng kaalaman at ng takot ng Panginoon. Ito ang mismong puso ng bagay. Ang kaalaman na binanggit dito, asterisk, ay hindi isang maayos, akumulasyon ng akademiko ng data. Sa isip ng Hebraic, upang malaman, ang isang bagay ay upang maranasan ito ng malalim at personal. Ito ay ang parehong salitang ginamit para sa pisikal na unyon sa pagitan ng isang asawa at asawa. Ang diwa ng kaalaman ay ang diwa ng banal na pagpapalagayang loob. Siya ang kumuha ng mga bagay ni Kristo at inihayag ito sa atin. Binuksan niya ang ating mga puso upang makilala ang Ama, hindi lamang bilang isang teolohikal na konsepto, ngunit bilang asterisk. Ito ay isang pang-eksperimentong, kaalaman sa relational na nagbabago sa atin mula sa loob. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pagbabasa ng isang libro tungkol sa honey at talagang tinikman ang tamis nito. Ang espiritu na ito ay gumagalaw sa amin na lampas sa mga doktrina at sa isang buhay, paghinga ng pakikipag-isa sa buhay na Diyos. At ano ang natural, hindi maiiwasan, at tamang tugon sa tunay na alam Diyos sa matalik na paraan na ito. Ito ang takot sa Panginoon. Yiret Adonai. Hindi ito ang cringing terror ng isang alipin bago ang isang mapang api. Ito ay ang hindi nakamamanghang gulat, ang magalang nakamangha-mangha, at ang sumasamba sa pagsumite ng isang nilalang bago ang kanilang walang hanggan maluwalhati at mapagmahal na tagalikha. Ito ay ang labis na pakiramdam ng kanyang kabanalan, kanyang kamahalan, at ang kanyang pag-ibig na nagtutulak sa iyo sa iyong tuhod sa pagsamba. Ang takot na ito ay kung ano ang sanhi ng seraphim na takpan ang kanilang mga mukha bago ang trono. Ito ay ang gulat na gumagawa ng lahat ng iba pang mga takot sa tao, takot sa kabiguan, takot sa hinaharap na luwag tulad ng usok. Ang takot sa Panginoon ay ang simula ng karunungan na nagdadala sa amin ng buong bilog. Upang makilala ang Diyos ng matalik, ay tumayo sa Kanya, Yiret, at ang pagtayo sa Kanya ay ang mismong pundasyon ng pamumuhay ng may kasanayan at tama, Hakma. Ang pangwakas na pares na ito ay ang mapagkukunan at layunin ng lahat ng iba pa. Ang Espiritu ay nagbibigay sa atin ng karunungan at payo upang mas makilala natin ang Diyos ng mas malalim, at tulad ng mas kilala natin sa Kanya, lumalakad tayo sa Kanyang takot, na kung saan ay nagiging mayabong na lupa para sa higit na karunungan at payo. Kaya nakikita mo, hindi ito 7 magkakaibang espiritu na kinokolekta mo tulad ng mga badge. Ito ay hindi tulad ng sa Lunes ay nagpapatakbo ka sa diwa ng payo at sa Martes ay lumipat ka sa diwa ng lakas. Hindi, ito ang isahan, hindi nakahiwalay na banal na espiritu, na nagpapakita ng kapunuan ng kanyang pagkatao sa loob ng mananampalataya. Siya ang 7 beses na espiritu. Isipin ito tulad ng isang perpektong gupitin ang brilyante. Kapag hawak mo ito hanggang sa ilaw, nakakakita ka ng maraming mga facet na kumikislap na may kinang, gayunpaman ito ay isang bato. O isaalang-alang ang dalisay, puting ilaw na dumadaan sa isang prisma at isiniwalat ang nakatagong spectrum ng kulay. Ito ay hindi 7 magkakaibang ilaw, ngunit ang isang ilaw na isiniwalat sa mayamang pagiging komplikado. Ito ay kung paano nakasalalay sa iyo ang Espiritu kay Kristo. Dinadala niya ang kanyang buong sarili upang manirahan sa iyo, at ang 7 ekspresyon na ito ay ang maganda, praktikal, at makapangyarihang mga paraan na pinagtatrabahuhan niya at sa pamamagitan mo. Ang mga ito ay isang walang tahi na damit, isang symphony kung saan ang bawat instrumento ay gumaganap ng bahagi nito sa perpektong pagkakaisa upang makabuo ng musika ng isang buhay na nabuhay para sa Diyos. Gawin itong praktikal. Isipin na nahaharap ka sa isang sanggang daan, isang makabuluhang desisyon tungkol sa iyong karera, isang relasyon,
o isang pagkakataon sa ministeryo. Nag-aalok sa iyo ang mundo ng sariling bersyon ng karunungan, isang listahan ng kalamangan at kahinaan, isang pagtatasa ng benepisyo sa gastos, ang payo ng pinakamatagumpay na taong kilala mo. Ang mga bagay na ito ay hindi kinakailangang masama, ngunit nagpapatakbo sila sa isang natural na antas. Ang mananampalataya, gayunpaman, ay may access sa isang ganap na magkakaibang operating system. Kapag ang Espiritu ng Panginoon ay nakasalalay sa iyo, ang proseso ay mukhang naiiba. Nagsisimula ito hindi sa isang spreadsheet, ngunit sa iyong tuhod. Nagsisimula ito sa takot sa Panginoon Ang iyong unang tanong ay hindi, ano ang nasa akin? O, ano ang pinakaligtas na pagpipilian? Ngunit, Diyos, ano ang pinarangalan mo sa ito? Ano ang nakahanay sa iyong puso at iyong kaharian? Ang takot na ito, ang paggalang na ito para sa kung sino siya, agad na muling binibigkas ang iyong buong pananaw. Pinupuksa nito ang iyong ambisyon, ang iyong takot, at ang iyong kaakuhan, at hinihimok siya bilang nag-iisang arbiter ng kung ano ang mabuti at tama. Ito ang hindi mapag-aalinlanganan na panimulang punto. Mula sa postura ng pagsamba, ang espiritu ng kaalaman ay nagsisimulang damaloy. Hindi ito tungkol sa biglang pagtanggap ng isang lihim na plano. Ito ay tungkol sa intimate, relational alam. Sa lugar na iyon ng pagsuko, ang espiritu ay nagdadala sa iyong isipan ang pagkatao ng Diyos. Ipinapaalala niya sa iyo ang kanyang katapatan sa iyong nakaraan. Nag-iilaw siya ng banal na kasulatan, hindi bilang isang rulebook, ngunit bilang buhay na pagpapahayag ng puso ng Ama. Nagsisimula kang malaman ang kanyang mga prinsipyo tungkol sa pangangasiwa o pag-ibig para sa iyong kapwa o integridad. Ang kaalamang ito ay hindi lamang data, ito ay isang malalim, husay na katiyakan kung sino ang Diyos at kung ano ang pinahahalagahan niya, na nagiging grid kung saan sinusuri mo ang lahat ng iyong mga pagpipilian. Pagkatapos, na inilatag ang pundasyong ito, ang espiritu ng payo ay nagbibigay ng tiyak na diskarte. Ito ang ang banal na plano para sa yung sitwasyon. Maaaring dumating ito bilang isang tahimik na pag-agaw sa iyong espiritu, isang patuloy na pag-iisip na hindi ka maaaring umiling, isang salita ng kumpirmasyon mula sa isang pinagkakatiwalaang kapatid na lalaki o kapatid na babae, o isang biglaang kailanawan na pumuputol sa lahat ng pagkalito. Ito ang paraan, lumakad dito, bulong sa iyong puso. Ito ang madiskarteng pananaw na ang karunungan ng mundo ay hindi maaaring makagawa, sapagkat naaayon ito sa isa na nakakaalam ng wakas mula sa simula. Ngunit ano ang kabutihan ng isang perpektong diskarte kung kulang ka ng lakas ng loob upang may sigaw ito? Ito ay kung saan ang espiritu ng ay maaaring pumapasok. Ang binibigyan kanya ng espiritual na gulugad upang sundin ang kanyang payo, lalo na kung mahirap, hindi popular, o kontra madaling maunawaan. Ito ang lakas upang i-down ang kapakipakinabang na alok sa trabaho na makompromiso ang oras ng iyong pamilya. Ito ang kapangyarihan na magkaroon ng mahirap na pag-uusap na iyong iniiwasan. Ito ay ang supernatural na pagbabata upang magtiyaga sa isang landas na naramdaman ng mahaba at mahirap. Itinuturo ng payo, maaaring nagbibigay sa iyo ng lakas upang maglakad ito. Kita mo kung paano sila nagtutulungan. Ang isa ng walang iba ay hindi kumpleto. Ang isang mapa ay walang silbi kung ang iyong sasakyan ay walang makina, at ang isang makina ay walang direksyon ng walang mapa. At kahit na may isang mapa at isang buong tangke ng gas, maaari ka pa ring magtapos sa isang kanal kung hindi mo mabasa ang mga palatandaan ng kalsada o maunawaan ang lupain ng maaga. Dito napasok ang espiritu ng na pag-unawa Ang salitang Hebreo ay bina, at tungkol ito sa pag-unawa. Ito ang kakayahang i-connecta ang mga tuldok. Maaaring sabihin sa iyo ng payo kung ano ang gagawin, ngunit ang pag-unawa ay nagpapakita bakit Sinusuklian nito ang kurtina at ipinapakita sa iyo ang isang sulyap sa mas malaking larawan na ang Diyos ay pagpipinta. Ito ang guro na makakatulong sa iyo na makilala sa pagitan ng tinig ng Diyos, ang tinig ng iyong sariling laman, at ang tinig ng kaaway. Isipin mo ito.
Binibigyan ka ng Diyos ng payo na manatili sa isang mapaghamong sitwasyon, isang matigas na trabaho, isang mahirap na ministeryo. Maaaring bigyan ka ng lakas upang makabangon tuwing umaga at pumunta. Ngunit ang pag-unawa na pumipigil sa iyo na maging mapait o sama ng loob. Ang pag-unawa sa mga bulong, narito ka upang makabuo ng pasensya. Narito ka upang maging isang ilaw sa isang tao sa cubicle na katabi mo. Ito ay nakakalimutan ng isang bagay sa iyo na gagamitin ko mamaya. Kung wala ang pag-unawa na yon, na asterisk, ang pagsunod ay naramdaman tulad ng isang pabigat na tungkulin. Kasama nito, ang pagsunod ay nagiging isang may layunin, pakikipagtulungan sa Diyos. Hindi ka na lamang isang sundalo kasunod ng mga order, ikaw ay isang mapagkakatiwalaang opisyal na nabrief sa estratehikong kahalagahan ng iyong posisyon. Ang pananaw na ito ay nagpapalabas ng iyong tiyaga sa isang paraan na hindi kailanman magagawa ng manipis na grid. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-alam ng panuntunan at pag-alam sa puso ng batas. Ngayon, ang lahat ng ito ang paggalang, kaalaman, diskarte, lakas, pananaw, lahat ng ito ay dumating sa maluwalhating pagtatapos nito sa diwa ng karunungan Chakma *. Kung ang pag-unawa ay ang pananaw, ang karunungan ay ang mahusay na aplikasyon. Ang karunungan ay makalangit na sining para sa pamumuhay sa lupa. Alam nito kung paano kunin ang lahat ng mga banal na sangkap at ilapat ang mga ito sa isang tiyak na sitwasyon na may biyaya, tiyempo, at malalim na pagiging epektibo. Hindi lamang ito ginagawa ang tamang bagay, ngunit ang paggawa ng tamang bagay sa tamang paraan sa tamang oras. Balik tayo sa mahirap na trabaho. Sinabi ni Counsel na manatili. Maaaring sabihin na magtiis. Sinabi ng pag-unawa na ito ay para sa iyong katrabaho. Kaya ano ang gagawin mo? Naglalakad ka ba sa Lunes ng umaga at naglagay ng isang tract sa kanilang desk? Inaanyayahan mo ba silang magsimbahan bawat solong araw? Marahil hindi. Ang karunungan ay tumatagal ng lay ng lupain. Ang karunungan ay nakikinig ng higit sa nagsasalita. Ang karunungan ay nagtatayo muna ng tulay ng tunay na pagkakaibigan. Alam ng karunungan kung kailan mag-aalok ng isang salita ng paghihikayat, kung kailan magdadala ng isang tasa ng kape nang hindi nagsasabi ng isang salita, at kung kailan ibabahagi ang pag-asa na nasa loob mo dahil sa wakas ay nagtanong sila. Ang karunungan ay ang master craftsman na nag-a-apply ng tamang tool sa tamang sandali. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng isang baguhan na lutuin na nagtatapon ng lahat ng mga sangkap sa isang palayok at isang master chef na pinagsasama ang mga ito ng katumpakan at talampas upang lumikha ng isang bagay na maganda. Kaya't marami sa atin ang may tamang hangarin, ang tamang payo, tamang kaalaman, ngunit kulang tayo ng karunungan, at sa gayon ang ating pagpapatupad ay kalat. Sinisira natin ang mga bagay na inilaan ng Diyos para sa atin na magtayo. Ang karunungan ay ang banal na kasanayan upang mabuo ang iyong buhay, ang iyong pamilya, at ang iyong pagtawag sa isang paraan na tunay na niluluwalhati sa Kanya. At narito ang pinakamahalagang bahagi. Ito ay hindi 6 na magkahiwalay na plugin na nai-download mo mula sa langit kapag kailangan mo ang mga ito. Ang mga ito ay 6 na facets ng isang katotohanan, ang Espiritu ng Panginoon mismo ay nakasalalay sa iyo. Ito ang sentro, ang mapagkukunan ng lahat. Ang wika sa Isayas ay hindi tatanggap siya ng diwa ng payo dito at isang diwa ng lakas doon. Sinasabi nito na ang Espiritu ng Panginoon ay magpahinga sa kanya, at ang iba pang mga bagay ay ang pagpapahayag ng pahinga na yun. Ang buong proseso na ito ay hindi isang formula na dapat sundin, ngunit isang relasyon na malilinang. Ang layunin ay hindi master ang isang 7 hakbang na pamamaraan ng paggawa ng desisyon. Ang layunin ay upang mabuhay sa patuloy na, matalik na pakikipag-ugnayan sa banal na espiritu upang sumunod sa ganitong paraan ng pagpapatakbo ay nagiging likas na pag-agos ng iyong buhay. Tungkol ito sa pag-host ng kanyang presensya. Kapag ang Espiritu ng Panginoon ay nasa bahay sa iyo, dinala niya ang lahat ng kanyang mga katangian sa kanya. Nagsisimula kang makita sa kanyang pag-unawa, upang kumilos sa kanyang lakas, upang mabuo kasama ang kanyang karunungan, dahil hindi mo na sinusubukan na ma-access siya, ikaw ay simpleng nabubuhay mula sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit ang wika ng pahinga ay napakalalim. Ito ang kabaligtaran ng ating pagkahilig sa tao na magsikap, mag-hustle, subukan at kumita ng gabay ng Diyos.
Ang espiritu ay hindi bumaba sa amin dahil sa wakas ay pinagsama namin ang aming kilos. Siya ay nakasalalay sa amin kapag itinigil natin ang ating pagsusumikap at lumikha ng isang postura ng banal na pag-asa. Isipin ito tulad ng isang master music hero na may isang instrumento. Ang instrumento ay hindi asterisk gawin asterisk kahit ano upang makabuo ng musika. Ang trabaho nito ay upang maging tono, upang maging buo, na magagamit sa mga kamay ng isa na marunong maglaro. Ang aming gawain ay ang gawain ng pagsuko, ng pagtun ng ating mga puso sa Kanyang, ng pag-alis ng ating sarili sa ating sariling ingay upang ang symphony ng Espiritu ay maaaring i-play sa pamamagitan natin. Kapag ang Espiritu asterisk ay nagpapahinga asterisk, nagpapahiwatig ito ng isang husay na tirahan, hindi isang mabilis na pagbisita. Ito ay isang permanenteng tirahan. Hindi siya isang panauhin na kailangan mong mapabilib, siya ang may-ari ng bahay na nais na ilagay ang kanyang mga paa at gawin ang iyong puso sa kanyang tahanan. At kapag lumipat siya, sinimulan niya ang muling pag-aayos ng mga kasangkapan. Dinadala niya ang kanyang karunungan, ang kanyang pag-unawa, ang kanyang payo, ang kanyang lakas. At ito ang humahantong sa amin sa pangwakas, at marahil ang pinakapundasyon, ang facet na nabanggit sa talatang ito, ang espiritu ng takot ng Panginoon. Ngayon, ang ating mga modernong kaisipan ay maaaring madapa sa salitang yon, takot. Inuugnay natin ito sa takot asterisk ng asterisk isang bagay, na may parusa, na may kauirang. Ngunit ang konsepto ng Biblia ng takot sa Panginoon ay isang bagay na naiiba. Hindi ito ang takot sa isang alipin bago ang isang mapang api, ito ay ang gulat ng isang bata bago ang isang kahanga-hanga at mapagmahal na ama. Ito ay ang nakamamanghang, paghinto ng puso na paggalang na maramdaman mong nakatayo sa gilid ng Grand Canyon sa pagsikat ng araw. Ito ang nanginginig na pagtataka ng isang astronomo na sumisilip sa isang teleskopyo at nakakapit, sa ilang sandali, ang manipis na sukat ng cosmos. Ang takot sa Panginoon ay ang pare-pareho, kamalayan sa background na nabubuhay mo ang iyong buhay bago ang mukha ng isang malalakas, makapangyarihan, at mapagmahal na Diyos. Ito ang gravitational pull ng kanyang kamahalan na nagpapanatili sa iyong buong buhay na nakatuon sa kanya. Kung wala ang diwa ng banal na paggalang na ito, ang lahat ng iba pang mga pagpapakita ay nag-ulong. Maaaring walang takot sa Panginoon ay naging pagmamataas at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ang payo na walang takot sa Panginoon ay naging makasariling ambisyon at pagmamanipula. Ang kaalaman ng walang takot sa Panginoon ay nagiging pagmamataas, kung ano ang tinawag ni Apostol Pablo na umuusbong. Ang takot sa Panginoon ay ang dakilang paglilinis. Ito ang banal na angkla na nagpapanatili sa barko ng iyong buhay mula sa pagsabog ng kurso ng hangin ng ego, ambisyon, o tanyag na opinyon. Ito ang tinatanong mo hindi lamang ano ang magagawa ko, ngunit ano ang dapat kong gawin. Hindi lang ano ang matalino na plano, ngunit ano ang banal na plano. Ito ang simula ng karunungan sapagkat maayos itong nakahanay sa iyo ng katotohanan, siya ay Diyos, at hindi ka. At mula sa postura ng pagpapakumbaba at gulat, lahat ng iba pa ay dumadaloy sa kadalisayan. Ilapat ito sa ibang sitwasyon. Isipin na ikaw ay isang magulang at ang iyong teenager ay naglalakad sa isang mapanirang landas. Ang iyong puso ay nasa Syra. Paano nagpapatakbo ang 7 beses na espiritu dito? Ang kaalaman ay nagbibigay sa iyo ng mga katotohanan, nakikita mo ang masamang pagpipilian, naririnig mo ang mga kasinungalingan, alam mo ang mga estatistika. Ngunit ang kaalaman lamang ay maaaring humantong sa gulat at kontrol. Pagkatapos ang diwa ng pag-unawa ay nagbibigay sa iyo ng pananaw. Nagsisimula kang makita na lampas sa mapaghimagsik na pag-uugali sa sugat sa puso ng iyong anak. Kilalanin mo ang diwa ng pagtanggi o kalungkutan na nagmamaneho sa kanila. Naiintindihan mo na ito ay hindi lamang isang problema sa pag-uugali, ngunit isang espiritual na labanan para sa kanilang kaluluwa. Pagkatapos ay darating ang payo, ang banal na diskarte. Maaaring salungatin ng lahat ng mga sikat na libro sa pagiging magulang. Ang diskarte ay maaaring hindi clamp down na may higit pang mga patakaran, ngunit upang lumikha ng isang sinasadyang puwang para sa biyaya. Ang payo ay maaaring ihinto ang pag-uusap at magsimulang makinig, o magtanong sa isang tiyak, pinamumunuan ng espiritu na nagbubukas ng kanilang puso. Pagkatapos ng payo, kailangan mo. Hindi ang maaaring pilitin silang magbago, yun lamang ang kontrol ng tao.
Kailangan mo ang supernatural na pag-ibig kapag naramdaman mong walang respeto, ang kapangyarihang hawakan ng iyong dila kapag nais mong sumigaw, ang espiritual na autoridad na tumayo sa puwang at manalangin ng may mabangis na tenacity kapag wala kang makitang panlabas na pagbabago. Kung gayon, ang karunungan ay ang mahusay na aplikasyon. Ito ang tiyempo. Alam nito kung kailan ilalabas ang matigas na paksa. Ito ang tono ng boses na ginagamit mo. Ito ay kung paano mo binabalanse ang katotohanan ng kanilang mapanirang pag-uugali na may labis na biyaya ng Ebanghelyo. Ngunit ano ang pinagsama-sama? Ang takot sa Panginoon. Ang banal na os na yun ay nagpapaalala sa iyo na hindi ito ang iyong anak, kundi ang kanyang. Ang iyong pangunahing trabaho ay hindi upang pamahalaan ang pag-uugali ng iyong anak upang maprotektahan ang reputasyon ng iyong pamilya. Ang iyong trabaho ay upang matiyak ang mahalagang kaluluwang ito nang may paggalang sa Diyos na lumikha sa kanila. Ang takot sa Panginoon ay ipinako ang iyong kaakuhan. Pinipigilan ka nito na gawin ito tungkol sa iyo. Pinipigilan ka nito mula sa pagpanik at sinusubukan na kontrolin ang kinalabasan, at sa halip ay binigyan ka ng kapangyarihan na magtiwala sa soberanya, muling pagtubos ng plano ng Diyos para sa buhay ng iyong anak. Inilipat nito ang iyong mga dalangin mula sa Diyos. Ayusin ito upang mapigilan kong mag-alala sa Diyos, maluwalhati sa buhay ng aking anak, anuman ang kinakailangan. Ang postura ng magalang na tiwala ay kung ano ang nagpapahintulot sa karunungan, payo, at lakas ng Diyos na damaloy sa iyo sa paraang nagpapagaling sa halip na mga pinsala. Kita nyo, kritikal ang daloy. Ito ay isang banal na kaskad, hindi isang listahan ng tseke. Hindi ka lamang makakuha ng kaalaman at pagkatapos ay lumipat sa makakuha ng pag-unawa. Sila ay magkasama. Ang takot sa Panginoon ay hindi lamang ang panimulang blow, ito ang mismong lupa na pinapatakbo mo para sa buong lahi. Ilipat natin ang konteksto mula sa bahay hanggang sa pamilihan, dahil hindi lamang ito para sa iyong pribadong espiritual na buhay. Ito ay para sa iyong pulong sa Lunes ng umaga ng Lunes. Ito ay para sa sahig ng pabrika. Ito ay para sa studio ng artist. Isipin na nangunguna ka sa isang koponan o isang kumpanya sa pamamagitan ng isang matinding pagbagsak ng ekonomiya. Napakalawak ng presyon. Ang diwa ng kaalaman ay nagbibigay sa iyo ng data. Mayroon kang mga pahayag sa kita at pagkawala, ang mga projection ng merkado, ang pagtatasa ng katunggali. Ang mga katotohanan ay sumisigaw sa iyo, gupitin ang mga gastos. Eye off ang mga tao. Survival mode. Ang kaalaman, sa sarili nitong, ay isang brutal na taskmaster. Ito ay haantong sa iyo upang gumawa ng mga pagpapasya batay-batay sa nakikita, maaaring maihahambing na katotohanan. At bibigyan mo ng katwiran ang mga pagpapasyang yun bilang magandang negosyo lamang. Ngunit pagkatapos ay ang diwa ng pag-unawa ay humihinga sa data. Bigla, hindi ka lamang nakakakita ng mga numero sa isang spreadsheet, nakakakita ka ng mga mukha. Naiintindihan mo ang diwa ng takot na nagpaparalisa sa pagkamalikhain ng iyong koponan. Nakikilala mo ang pagkabalisa sa mga pamilya ng iyong mga empleyado. Naiintindihan mo na ang totoong krisis ay hindi lamang pinansyal, ito ay isang krisis ng pag-asa. Nakikita mo ang mas malalim na mga alon sa paglalaro na ang hamon na ito ay isang pagkakataon din na gumawa ng isang bagong uri ng kultura ng kumpanya, ang isa na binuo sa tiwala at ibinahagi na sakripisyo sa halip na takot at pag-iingat sa sarili. Ang pag-unawa ay nagbibigay sa mga katotohanan ng isang kaluluwa. Ngayon, ano ang gagawin mo? Sinasabi ng karunungan ng tao, protektahan ang mga shareholders, gupitin ang taba. Itinuro sa iyo ng iyong programa sa MBA ang isang tukoy na playbook para sa sitwasyong ito. Ngunit kung gayon ang diwa ng payo ay nagbubulong ng isang banal na diskarte na tila, sa mundo, tulad ng lubos na kamangmangan. Marahil ang payo ay hindi upang maalis ang sinuman, ngunit upang tanungin ang buong kumpanya, mula sa CEO pababa, upang kumuha ng isang pansamantalang, tiered pay cut. Marahil ang diskarte ay upang i-pivot ang iyong buong linya ng produksyon patungo sa isang bago, umuusbong na pangangailangan na wala pang ibang nakikita. Siguro ang payo ay tumawag sa isang araw-araw na araw ng pagdarasal at pag-aayuno, isang kilos na mabibiro ng mundo ng pananalapi. Ang payo ay ang nagbigay ng plano ng Diyos na madalas na tumatakbo sa lungat sa tinanggap na karunungan sa buong mundo. At upang may sigawa ang blueprint na yon, kailangan mo hindi ang iyong sariling karisma o malakas na pagkatao.
Kailangan mo ang supernatural na maaaring tumayo bago ang isang nag-aalinlangan na board at ipagtanggol ang kontra-intuitive na plano. Kailangan mo ang espiritual na kapangyarihang sumipsip ng takot sa iyong mga tao at magpakita ng isang supernatural na kapayapaan at kumpiyansa sa halip. Kailangan mo ang lakas upang gawin ang mga hard call ng telepono, upang magkaroon ng mga malinaw na pag-uusap, at upang mamuno mula sa harap na may integridad kapag ang lahat ng nais mong umatras at protektahan ang iyong sarili. Ito ay maaaring ang banal na pagpapagana na talagang gawin kung ano ang pinayuhan ng espiritu na gawin mo, lalo na kung mahirap ito. Pagkatapos ay darating ang karunungan, ang sining ng Master Builder. Ang karunungan ay hindi lamang pagkakaroon ng tamang plano, ito ay ang walang kamali-mali na pagpapatupad. Ito ay paano inihayag mo ang mga pagbawas sa sweldo hindi sa isang malamig na memo ng korporasyon, ngunit may isang mapagpakumbaba, taos-pusong address na nagbibigay inspirasyon sa pagkakaisa. Ito ang tiyempo ng madiskarteng pivot. Alam nito kung aling mga tao ang magbibigay kapangyarihan at ipagkatiwala sa mga pangunahing bahagi ng bagong pangitain. Ang karunungan ay ang mahusay, gabay na aplikasyon ng espiritu ng kaalaman, pag-unawa, payo, at maaaring natanggap mo. Ito ang gumagawa ng diskarte sa diskarte na may biyaya at kapangyarihan, na nagiging isang potensyal na sakuna sa isang pagtukoy ng sandali ng pagtatagumpay at patoto. At ano ang kapaligiran na nagbibigay daan sa lahat ng ito? Ang takot sa Panginoon. Ito ang pare-pareho, matatag na kamalayan na hindi ka ang may-ari ng kumpanyang ito, ikaw ay isang katiwala. Ang mga kawani na ito ay hindi ang iyong mga pag-aari, sila ang kanyang mga anak. Ang kinalabasan ay hindi sa huli tungkol sa iyong pamana, tungkol ito sa kanyang kaluwalhatian. Ang banal na paggalang na ito ay naglilinis ng iyong mga motibo. Pinipigilan ka nito na gumawa ng mga pagpapasya batay sa ego o takot sa tao. Pinapayagan ka nitong hawakan ang mga realidad sa pananalapi sa isang banda at ang banal na diskarte sa iba pa, nagtitiwala sa Diyos para sa kinalabasan. Kung walang takot sa Panginoon, ang pamumuno ay nagiging isang ehersisyo sa pag-iingat sa sarili. Kasama nito, ang pamumuno ay nagiging isang gawa ng pagsamba. Ito ang nagpapahintulot sa iyo na mamuno ng isang matatag na kamay at isang malambot na puso, kahit na ang bagyo ay nagagalit sa paligid mo. Hindi mo lamang sinusubukan na makatipid ng isang negosyo, nakikipagtulungan ka sa Hari ng Universo upang gawin ang kanyang gawain sa mundo. Kaya habang sumusulong ka mula rito, nais kong iwanan ka ng isang katanungan upang pag-isipan, paano ang pagtingin sa iyong pamumuno hindi bilang isang ehersisyo sa pag-iingat sa sarili, ngunit bilang isang gawa ng pagsamba, baguhin ang susunod na desisyon ng mataas na pusta na nakaupo sa iyong desk. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, tunay na mahilig akong marinig ang mga ito. At kung makakatulong ito sa iyo na humantong ng may higit na layunin, siguraduhin na mag-subscribe ka at pindutin ang notification na bell, dahil sa aming susunod na video ay masisira namin ang mga praktikal na hakbang para sa pagkilala sa banal na payo sa gitna ng lahat ng ingay. Hanggang sa pagkatapos, humantong sa katapangan. Ito si Marco, nag-sign off.